Mga kabayan, isang araw bago ang May 12 midterm election, agad na nagtrending sa mundo ng social media ang matapang at walang takot na pahayag ni former AFP General Gringo Honasan, kung saan ay naglabas siya ng tila pagbabanta at paalala sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa patuloy na lumalalang sitwasyon at isyu sa politika. Partikular ang di umano ay hindi makataong ginawa nitong si PBBM kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay matapos na iligal na ipaaresto sa sarili nating mga otoridad para dalhin sa ICC at agad na ikulong. Ayon kay Honasan, masamang-masama ang kanyang loob at mga kasamahan niyang retired na sundalo at militar sa ginawa ni PBBM kay PRRD. Hindi natin titigilan ito. Hanggat hindi tayo narinig ng ICC, ng Korte Suprema, at ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na mabigat ang kalooban. No? Nakikita naman natin. So ang hinahangad lang natin dito is justisya. Kaya sabi namin, pabalikin. Bring him home. No? Pabalikin, dating Pangulo dito. Ito nyo na ho, no? Anong nangyari? Nagbakasyon, 80 anyos na po ang dating Pangulo. Nagbakasyon sa Hong Kong. Pagbalik dito, hindi pinagpalit ng damit. Hindi pinalapitan sa abogado, sa mga nurse, sa doktor, sa harap ng pamilya. Yan ba yung ugaling Pilipino? Yun ang kinasasama ng loob. Sa isang online interview kasama ang mga DDS vlogger na sina Mahardika at Atty. Roque, sinabi ni Honasan na kapag hindi na napigilan ng mga Pilipino ang galit at puot sa pamamahala ng gobyerno ni PBBM, ay posibleng magkaroon ng pag-aklas o kudeta na magiging mas malala pa sa nangyari noong panahon ng ama ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr., kung saan ay isa si Honasan ang nanguna dito para mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yun ang hinahangad ko bilang sundalo. Kung kilala niyo ho ako, no? Pag ako ho ay naniniwala sa isang bagay, hindi ho ito banta. This is a fact. Ilalabang ho ito ng patayan. Ako ho, marami na ho akong pinagdaanan din at ang sugat ko sa puso, sa isip at sa katawan. No? Pero ako ho, katulad ng karamihan natin o marami nating kasundaluhan at kapulisan, pag naniniwala ako sa isang bagay at alam ko ho, ganun din kayo. So kami ho, meron kami panlaban para patas naman. No? Pero kayo, yung pangkaraniwang Pilipino na wala ng boses, wala pang baril, ano panlaban nila? Yun ang inaalala namin. Huwag natin hayaan na mag-deteriorate ito. Ako nagsasalita bilang sundalo lamang. Kung matatandaan, isang taon na ang nakalipas ay nanawagan at naglabas ng saloobin itong si Honasan sa gobyerno ni PBBM para magkasundo sila ni dating Pangulong Duterte para sa kapakanan ng bansa at ng bawat Pilipino. Pero sa halip na gumawa ng aksyon si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kabaligtaran ito sa nais mangyari ni Honasan na nauwi nga sa pagtatraidor ni Marcos sa isang naging dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Ito ay matapos sa pilitang ipadala sa ICC, bagay na hindi ito nagustuhan ng maraming Pilipino. Sa halip ay binatikos ng husto ang kampo ni PBBM at ang kanyang mga gabinete na sangkot sa pagpapakidnap kay PRRD. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders.
Sa huli, sinabi ni Honasan na huwag naman sanang mangyari na mapuno ang mga galit na Pilipino para maiwasan ang people power na magiging dahilan ng panibagong dagok o problemang kakaharapin ng bansa partikular. Ang masamang epekto nito hindi lang sa ekonomiya, kundi maging sa buhay ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Yan ho ang tunay na people power. Pag nag-fail yung sistema na palala ng palala, abay baka ho tao na ang gumalaw. Hindi na kailangan udyukan o sabihan yung sandatahang lakas. Huwag ho nating hintayin mangyari yan dahil pag nangyari uli yan, hindi na magiging kasing bloodless noong 1986. Baka magkasakita na, giba na naman yung ekonomiya natin, jeopardize na naman yung future ng ating mga anak, at wala na tayong patutunguhan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, pabor ba kayo na magkaroon ng people power sa gobyerno ni PBBM para mapatalsik siya sa pwesto bilang Pangulo ng bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Alam naman ho ninyo, ang pinanggalingan ko, ako'y 17 years na sundalo. Tapos nagrebelde, lumabas sa sistema ng 7 taon. And then 21 years na senador, kauna-unahang, di naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo, hindi lang isang beses kundi 4 na beses. Nagkasabay nga ho kami ni Sec. Harry, no? Pero pareho kaming talo noon nung huling halalan. So, nandito ako ngayon para hindi ho ako nangangampanya dahil sabi nga kanina ni Ma'am Melody, ni Brother Bebot Padilla, ni Rosemary na hindi na ito tungkol kay Tatay Digong. Tungkol na po ito sa bansa natin, yung kasarilan natin, yung hustisya, idagdag pa ninyo yung bayan natin. Parang nawala yung good manners and right conduct. Yung pagkakatrato sa former President, ICC at Korte Suprema natin. Kasasabi ho ni Pangulong Marcos Jr. na gumagana yung korte natin. Yung justice system natin, buhay naman. Hindi naman tayo failed state. So, hindi naman perfecto, no? So, ang pinagtataka natin at yung mga marami nating kababayan, bakit natin pinaubaya si former President Duterte sa ibang korte, sa ibang bansa? Ano ho ang ibig sabihin nun? Inaamin ba natin na hindi natin kayang magpairal ng hustisya sa isang dating Pangulo? Isa pa ho, kung hindi natin kayang pairalin ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa po ba tayo na kaya nating magbigay? Hindi ho natin titigilan ito. Hanggat hindi tayo narinig ng ICC, ng Korte Suprema, at ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na mabigat ang kalooban. No? Nakikita naman natin. Yung ibang mga kababayan natin, nag-absent sa trabaho. Gumagastos ng sariling pera para pumunta dyan sa kinapipiitan ng ating dating Pangulo. So, sakripisyo po ito. Ibig sabihin, global po ito. Hindi po ito localized at hindi ito iilang Pilipino lamang. So, ang hinahangad lang natin dito is justisya. Kaya sabi namin, pabalikin. Bring him home. No? Pabalikin, dating Pangulo dito para malapit, no? Sa mga kababayan niya. Ito nyo na ho, no? Anong nangyari? Nagbakasyon, 80 anyos na po ng dating Pangulo. Nagbakasyon sa Hong Kong. Pagbalik dito, hindi pinagpalit ng damit. Hindi pinalapitan sa abogado, sa mga nurse, sa doktor, sa harap ng pamilya. Mamahalika, no? Sec. Harry, yan ba yung ugaling Pilipino? Yun ang kinasasama ng loob ng ating mga kababayan. Kaya, eto ho kami ngayon, kumukonsulta sa inyo, para malaman namin kung anong gagawin natin. Wala ho itong kinalaman sa eleksyon. Manalo, matalo, hindi ho problema yan. Pero kailangan makamit natin yung hustisya
hindi lamang para sa dating Pangulo, kundi yung kasarinlan natin na nakataya rito. Thank you, no, dahil kayo ay nanindigan at talagang dinamayan nyo ang Pangulong Duterte sa injustice na ginawa ng kasakulukuyang gobyerno. I believe po ay naglingkod din kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Nung narinig niyo po ang kanyang endorsement sa inyo, direct from The Hague, ano po yung sa tingin ninyo nag-inspire kay Pangulo kung bakit niya kayo inendorso at ano yung nakita niya sa yung mabuting ginawa mo nung kayo po ay lingkod bayan pa? Naku ma'am, Maharlika, mabuti ho, tinanong ninyo yan. Siguro mga isang buwan na nakakalipas, nagpunta ho ako sa Davao. Pinuntahan ko si Mayor Baste Duterte. Dahil si Juan po, si former President Duterte ay card-bearing member ng Guardians. Yung grassroots organization natin, no? At card-bearing member ng Reform the Armed Forces Movement after 1986. So, yun ho ang nag-joke sa akin, no? Para pumunta ron. Binibigyan ko lang po sa pahintulot ninyo ng background kayo, no? Nung ako nagtatago, 5 milyon ang patong sa ulo ko. Pinadala ho namin yung anak namin na panganay dahil hindi makapag-aral dito sa Maynila. Kaliwat kanan yung raid sa tahanan namin sa Marikina. So pinadala namin po sa Davao. Kinungkong po, inampon ni Mayor Duterte noon. So sabi ko kay Mayor Baste, alam mo Mayor Baste, nung ako ay nagtatago, inampon ng ama mo yung aking panganay na anak. Personal yun. Yun siya nakakulong, ako nasa labas. Di, kung ano may tutulong ko, magsabi lang kayo. Yun ang dahilan. So, yung katanungan ninyo, nung inendorso ako, abay, siyempre ho, iba yun ang tinuro sa atin nung elementary pa tayo. Maraming salamat, former President Duterte. Maraming salamat, bro, Digong. No? Personal ho, yan ang ugaling Pilipino. So, thank you po. Inendorse niyo ako, malaking bagay yun. No? At tatanawin kong habang buhay na utang na loob sa kanya. Dahil, alam niyo naman ho, itong eleksyon ngayon, medyo kapos tayo sa panggasolina, yung ibang kakompetensya natin, sagana. Baka ho maging patas yung laban. Well, Senator, pwede ba hong isiwalat nyo, anong nangyari at hindi kayo naging kasapi ng PDP-10, no? Dahil nung una, siyempre, hindi sila kompleto, pero kayo po'y tumakbo na hindi sa ilalim ng PDP, no? Pero inendorso siyempre ni Tatay Digong later on. Ano po yung nangyari? Did you really intend na tumakbo kayo as independent? Or kwento niyo po sa amin? Hindi po, Sir Harry, no? Ma'am Maharlika. Susuguin ko lang po, no? Naalala ho ninyo yung last presidential election. Kasama ho ako dun sa unit team ni President Marcos at ni VP Inday Sara. Sabi ko, hindi ho ako nag-apply, no? Inalok nila ako. So sabi ko, baka naman magtaka yung mga kababayan natin. Anong ginagawa ni Unasan diyan sa unit team ni Marcos? Hindi ba kasama sila 39 years ago dun sa EDSA? Sabi ko, ganito, para gawin nating simple ang usapan. Ano ang plataforma ng sinasabing unit team? Sabi ko, unit team. Abay, kako, unity, di ang nakasalalay dyan, interest ng bansa. Sama ako dyan. Tingnan naman ho ninyo, anong nangyari sa unit team? No? Anong nangyayari sa unit team? So sabi ko, Nabudol tayo lahat. Kayo na nagsabi nun. Ayoko namang personal. Hindi naman ho tayo nag-aanap ng away. No? So, Senator, ako may tanong ako talaga na, alam niyo po, talagang kinikilala namin kayo dahil isa kayo sa bayani ng People Power 1986. At pwede ba hong sabihin niyo sa amin, meron pa kayo nakikita na parehong mga kondisyon para maulit muli ang 1986, no? Ano sa tingin ninyo? Nako, Sir Harry, no? Maharlika, mga kababayan natin, no? Galing na ho tayo dyan. No? Mahirap yung pinagdaanan natin. People power, peaceful, halos walang dugo na dumana. Hindi ho yun laban dun sa ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-ipon-ipon tayo noon, 39 years ago, para sa pagbabago. Para sa reforma. Hindi ho tayo nag-aanap ng away noon.
No? So, 39 years later, ito nyo naman ang nangyayari. Imbis na umunlad ang Pilipinas, nauwi na naman sa personalan, nauwi na naman sa sobrang tinatawag na partisan politics. So, hindi ko pa ninyo napansin. I-Englishin ko dahil baka kapusin ako ng Tagalog. No? We have been doing the same thing historically, over and over again, politically, economically, national security, over and over again, and expecting a different result. Paulit-ulit yung ginagawa natin, tapos umaasa tayo, alang-alang sa pagbabago sa kaunlaran, na iba ang magiging resulta. Hindi ho ba may tawag dyan? Yung paulit-ulit mong gagawin, tapos aasahan mo, iba tayo. 1986. Bakit nga ba? Ano sa tingin nyo? Saan tayo nagkamali? Bakit umulit ang kasaysayan sa panibago na namang Marcos? Anong dapat ginawa natin matapos yung 86 revolution? Yun nga ho sana, Secretary, ang ipapaliwanag ko. Di ba 1986 po? Nandun kayo. Di ba? Freedom Constitution. No? Freedom Constitution, revolutionary government to. Ang sitwasyon nun. Ano ang una natin ginawa? Nag-eleksyon tayo. Para bang eleksyon ang solusyon sa lahat nating problema. Hindi tao. Yung sistema. Ano nga ninyo? Hindi ba tayo natuto? Hindi ba natuto yung mga iniluklok natin? So ito ho, self-criticism, Maharlika, no? Secretary, no? Tuwing magpi-people power tayo, pakaluklok natin ng mga bagong halal, bagong luklok ng mga personalidad. Nag-uuwian tayo. Tuwing eleksyon, pakaluklok natin, pakaboto. Uwian. Ngayon ho siguro dapat tutukan natin, no? Itong eleksyon at yung mga darating na araw. Dahil may duda ho kami, may suspetsa kami na ito ay hindi tungkol sa midterm election, kundi tungkol ito sa Panguluhan sa 2028. Parang kinakabahan sila siguro. Yung mga may hawak ng kapangyarihan na baka yung ating pangalawang Pangulo ay maging Pangulo. Abay, iba na naman ang sitwasyon at ang iniiwasan talaga natin yung habulan at the expense of ano yung mga tunay na problema po, no? Ang tunay na problema, pagkain, pabahay, trabaho, edukasyon, kalusugan at ngayon yung tinatawag na the new oil, the new gold, no? Impormasyon, hindi marites. Yung hindi yung fake news, makatotohanan na impormasyon para bawat isa sa atin, bawat Pilipino, here or abroad, ay makapagdesisyon para sa pamilya nila ng tama. Pati yung budget, pati yung pondo, ginagamit na sandata for partisan political purposes. Yan ba'y tama? General Appropriations Act, budget yan eh. Pera ng taong bayan yan at inutang natin yan. O sabihin mo may tupad, may AX, kung ano-ano. Pera yan ng taong bayan. So sabi ko doon sa mga nakakausap ko, first, doon sa mga leader, mga congressman, laki ko nakakausap na mayor, no? Hindi ko na ho babanggitin, maraming mayor, maraming gobernador, mga bata. Sinabi ko rin to kay Mayor Baste, Duterte. Sabi ko kayo, mag-usap-usap kayo. Dahil ang dami ninyo. Akala siguro ninyo nag-iisa kayo, no? Wala kayong kakampi. Mag-usap-usap kayo. Tapos wag ninyong ulitin yung pagkakamali na ginawa namin, yung mga henerasyon na nauna sa inyo. Kami kapo nung tatay mo. Meron kaming mga maling diskarte, maling desisyon. Wag niyo ulitin yon. Mag-usap-usap kayo para you can move this country forward peacefully, legally. Ang huling punto po, kung mag-fail yung ginamit ng sandata, yung budget, no? At saka walang political party, pero pag taong bayan na ang nagsalita, ano ho ang magagawa natin? Yan ho ang tunay na people power. Pag nag-fail yung sistema na palala ng palala, baka ho tao na ang gumalaw. Hindi na kailangan udyukan o sabihan yung sandatahang lakas. Huwag ho nating hintayin mangyari yan dahil ang feel po namin, Atty. Duque, no? Secretary, Maharlika, is pag nangyari uli yan, hindi na magiging kasing bloodless noong 1986. Baka magkasakitan na, giba na naman yung ekonomiya natin, jeopardize na naman yung future ng ating mga anak, at wala na tayong patutunguhan. Yes, yan nga po yung nakakalungkot, Senator Greg, dahil
sa nakikita ng taong bayan, talagang partisada nga at ginagamit ang mga pondo ng bayan sa pamimili ng boto. I don't know if you're aware po, ang dami po nating mga kababayan na nagpo-post sa social media, nagme-message sa amin ng mga vloggers na talamak po ang vote buying sa buong Pilipinas. Ma'am, ma'am, if I may interrupt, no? Sure. Yan yung vote buying, sinasabi namin, pera ninyo, natanggapin ninyo. Ang hirap ng buhay ngayon. Pero That's kung true. pwede, nagmamanikluhod kami sa inyo, sa mga kabayan natin, no? Na iboto ninyo yung tama. Tanggapin ninyo yung pera. Pera natin yan. Pera na natin. Kinakaltasan pa, no? Yun na ho, no? Huwag natin hayaan. No? Ngayon ho, ito, idadagdag ko. Pareho ang ikot ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi na ho magbabanggit ng detalye dahil alam ko ho, alam ninyo ito eh. Alam niyo ho, buti kung yung mga tumatayo, nagsasalita, yung tinatawag nilang pumapalag, hindi ho yung ginagamitan ng pera o pondo. May death threat. Akalain yung, kayo ho, Ma'am Maharlika, I'm sure kinakain nyo po breakfast, lunch, and dinner, death threat. Yun. Yes. Isipin nyo, dahil tumayo ka, nag-offer ka ng alternative na programa, hindi mo naman inaawa yung nakaupo. Ikaw pa yung i-death threat. So sabi namin kanina, galing po ako sa isang probinsya sa Visayas, sabi ko, abay, yung death threat, hindi yan pag-aari ng kahit na sino. Kung death threat tayong lahat. Pero yan ba'y makakabuti sa atin? Sabi ko, subukan nating ayusin to bago mag-deteriorate. Sumama ang sitwasyon at ma-jeopardize yung future ng mga anak natin. Yun ang pangamba namin, ma'am. Yes. Follow up lang po, no? Senator Greg, in connection dun sa mga ni-raise na issue ni Attorney Duque. Attorney Duque, mabuhay po kayo. Thank you. So, ang sabi ni Attorney Duque, kung ano ba, sana magawa niyo po yung tama para sa bayan kapag kayo ay naging senador muli. Ano po ba ang gusto nyong gawin na hindi nyo pa nagawa nung kayo ay nakaupo pa bilang senador, pag kayo po ay nakabalik at napagbigyan ng taong bayan na maging Senator Greg Goonasan muli? Ako po, Ma'am Maharlika, no? Attorney Duque, Secretary, no? Hindi ho ba a few months ago, merong effort para i-push yung charter change? Naalala ho ninyo, pinapaliwanag sino, kailan, di ba? Paano? Alam niyo ang pinakamahalagang tanong na dapat sagutin, bakit? Bakit papalitan yung Constitution? I'm sure ho, makasagot niyan si Atty. Duque at si Secretary, no? Yun ang kailangan sagutin. Sira ba? May depekto ba yung saligang batas natin? Kasama po yan, batay dun sa katanungan ninyo, na susuportahan ko. Panahon na para suriin nating mabuti yung ating fundamental law of the land, no? Our Constitution. At panindigan na natin yung laging sinasabi, ito ho, turo naman ito ng mga abogado, si Secretary Harry, no? Okay. Article 3, Section 1. Yeah? Protect life, liberty, and property. Yun lang po. Kung i-compress mo yung saligang batas, huwag natin kalimutan, protektahan yung buhay, yung kalayaan at ari-arian. Kahit anong konstitusyon, no? Ako, simple lang ho ako mag-isip. Sundalo ako. Madali ko maintindihan. No? Protektahan natin yung buhay, no? Yung kalayaan, at yung ari-arian ng mas nakararami nating mamamayan. At saka kung hihiram tayo sa Western tradition, ano naman ang silbi ng life, liberty, and property? Kung hindi ka masaya. So pursuit of happiness. Habang malaya tayo, no? Habang buhay tayo, habang protektado natin yung life, liberty, and property, siguro naman ang hindi kalabisan na happy tayo. Yun ang hinahangad ko bilang sundalo. Ako, pag ganun ang constitution natin, kahit anong kulay ho yan, susunod po ako bilang dating sundalo. Pero ito idadagdag ko. Kung kilala niyo ho ako, no? Pag ako ho ay naniniwala sa isang bagay, hindi ho ito banta. This is a fact. Ilalabang ho ito ng patayan. Ako ho, marami na ho akong pinagdaanan din at ang sugat ko sa puso, sa isip at sa katawan. Hindi ko na ipakikita sa inyo kung ano yung mga kulang kong pyesa. Huwag na ninyo ako pagubarin ng t-shirt o pantalon dahil nakakahiya, no? Pero ako ho,
Katulad ng karamihan natin o marami nating kasundaluhan at kapulisan. Pag naniniwala ako sa isang bagay, at alam ko ganun din kayo, ang pinagkaiba lang natin, ako ho noon, nung sundalo, meron na akong sandata. Kayo ho, ano ang laban ninyo? Kaya hindi ho ito pambobola, no? Kaya bilib ako sa inyo dahil ano panlaban ninyo sa death threat? Wala. Alindog lang po. Ayun na, alindog at boses na malakas. Yeah. Oh. So, kami ho, meron kami panlaban para patas naman. No? Pero kayo, yung pangkaraniwang Pilipino na wala ng boses, wala pang baril. Ano panlaban nila? Yun ang inaalala namin. Huwag natin hayaan na mag-deteriorate ito. Ako nagsasalita bilang sundalo lamang. Hindi bilang senatorial candidate or whatever. No? Basta ako ho, noon, ngayon, at sa mga darating na araw, sundalo lang po ako.